Joining us now is Jay Pelayo, head of the Angeles City Information Office, for the latest on the building collapse in Barangay Balibago and the ongoing search and rescue operation. Sir Jay, thank you for joining us. Good morning. Good morning po, and thank you for having me. All right, Sir Jay, ano po yung latest update natin on the ongoing search and rescue operations? As of 10 a.m. this morning po, we have four number of deaths. Just recently po, we retrieved yung fourth casualty, who is believed to be one of the vendors on site during the collapse of this structure. So we still have around 16 missing number of persons, and the search for rescue is still ongoing. Mayroon pa tayong survivors, Sir Jay? Yan po ngayon ang ine-exhaust po natin lahat ng resources na meron po tayo, katulad ng mga K9 units and yung thermal scanning to search for any signs of life. Yesterday we were a bit optimistic kasi nakakausap po namin yung mga nasa baba na mga victims pa. Yung kaninang madaling araw po, we were able to successfully retract yung second na victim, kaso po he expired after being rescued. Yung third po kaninang before 7 a.m. Nakuha po natin yung body niya. Nagkaroon po ng cardiac arrest while he was being rescued sa baba. And itong fourth casualty po, siya po ay isang vendor. Right. But do we already know what may have caused the building to collapse, Sir Jay? Ongoing po itong mga investigations na ginagawa. So far, ang site engineering pa lamang ang nakakausap natin dito. Yung mga owners po at saka yung contractor, hindi pa natin nakakausap. And with regard, Sir Jay, sa rescue ongoing operations nyo, ano po yung mga nagiging roadblocks or challenges to find, hopefully, the remaining survivors? Given po itong gravity ng itong laki ng structure, it's a proposed 9-story structure. Mahirap po yung pag-penetrate ng ating mga rescuers. Kasi anytime na pag meron silang minumove na halimbawa scaffolding or mga metal tubes, gumagalaw yung rubble, So isa po yun sa mga challenges na consistent na hinaharap ng mga rescuers natin. Dagdag pa ho pag mainit po yung sikat ng araw, pahirapan po dito, kaya po isa po 'yon sa mga mga challenges natin. I remember po over the weekend, meron pong dalawa na kinakausap pa po doon sa ilalim po ng gumuho na gusali. Ngayon po ba kamusta po yung dalawang individual na 'yon? Yung po, unfortunately, yung mga nakasama sa ating mga casualties, last night nakakausap natin sila. One of our doctors was able to go inside kung nasaan yung mga victims natin. Our doctor was able to insert IV fluid doon sa isa sa mga victims. We were really optimistic kagabi until dumating itong madaling araw. Nag-deteriorate yung kanilang health. At unfortunately, ngayon nga, kasama na sila dun sa bilang ng casualty natin. How old na po to, Sir Jay, yung mga victims? And yung cause of death nila is related sa nangyari sa pagguho, no? Opo. Well, of course, we would also like to know na ngayong araw po, tuloy-tuloy lamang po yung inyong gagawing
search and rescue operations. Tama po ba? And kailan po ba tayo dadating dun sa punto na retrieval operations? Of course, we are hoping now na Yeah. tuloy-tuloy po yung search and rescue operations. Tama po kayo. Kaya nga po ginagawa natin lahat. Very crucial itong panahon na ito. Nakadeploy po yung mga K9 units natin, thermal scanning, ginagawa rin po natin to detect any signs of life. No? Ang magiging challenge na po natin dito, yung paano yung pag-reach dun sa level na matutuntun natin kung nasaan itong mga victims po natin. No? Until such time na pag malabo na po yung talagang wala na tayong makikitang signs of life, doon pa lang po natin maaaring i-consider yung retrieval and clearing operations. Ito pong mga equipment na dinala po dyan from Manila to Pampanga, like yung heartbeat detector and yung LRAD, meron na po ba sila mga na-detect na signs of life under the rubble? Yes po, ginagamit po sila sabay-sabay, no, kasalukuyan. Yes po, meron po silang mga nade-detect. Kabilang na rin po yung mga pinadala ring mga K9 unit. Meron din sila mga nade-detect po. At ito po yung malaking tulong rin, pati yung mga iba pang mga equipment, katulad ng mga hydraulic equipment, no? Nang sa ganun, hindi lang yung mga victims yung napupuntahan natin, medyo nase-secure din natin kahit paano yung ating mga rescuers. Meron po ba mga apektado po ngayon ng mga residente within that area? Gaano po ba kalawak yung perimeter po, no, yung security na ginagawa po ninyo para to make sure na wala naman po madamay na ibang mga residente po dyan sa mga operations na ginagawa po ninyo? Baka mabagsakan, di ba, pagdaan nila. Sir Jay. Yes po. We activated itong unified command system. Secured po ito. Our RO or responsible official is Mayor John Lasatino of Angeles City. Ang sa operations po is led by BFP. Ang sa security naman po ay ang PNP. At pagdating sa logistics ay ang DRRM. Naka-secure po ito kaya lagi po namin panawagan sa publiko na makipag-cooperate po sa mga authorities ng sa ganun hindi maantala itong ginagawang operation at hindi na rin po makadagdag kung baka madamay pa sila sa mga dito, no, sa mga ginagawang operasyon. Meron pong tama po kayo, meron pong ibang mga ilan na near the area na apektado. Pero nagawa na rin po ng paraan, gumawa tayo ng access para yung mga naninirahan na malapit doon, makatawid sila ng maayos. Sir Jay, siyempre nagsabi na rin po ang Pag-asa ng severe heat warnings all over the metro tsaka sa Luzon. Prepared na ba po yung rescue teams for this? Kasi I know it's gonna make it difficult because bakal din yung mga karamihan ng mga debris dyan, and of course, alam natin yung bakal, nag-absorb ng heat yan. Tama po kayo. May mga elements po, no, na kino-consider din natin. Nagpapasalamat po tayo sa overwhelming support ng mga various government agencies, mga LGUs na pumupunta rin po dito offering their assistance, no, and expertise. Kagabi nga po, umabot tayo sa halos over 900 running responders, no, coming from different agencies and LGUs. Kaya kahit paano nakakawala po ng pagod yung binibigay nilang support na bayanihan dito. And so far, Sir Jay, would you say you have all you need right now to make this rescue an easy task for our rescuers? Or may kulang pa ba na gamit, gamot, or anything that you need at least pwedeng ipanawagan sa ibang agency ng government? So far po, because of the overwhelming support, no, ng mga national government agencies and LGUs,
more than enough po yung binigay nilang assistance sa amin. Actually, binabawasan na nga po namin starting today yung mga workforce, mga responders po natin para kung sakaling mga ilangan at least meron pong naka-standby, no, na pwedeng pumalit sa ibang mga exhausted na responders. Well, DPWH and MMDA are both there. Tama po ba? Pero sir, tanong ko lang din po kasi kanina nabanggit niyo po ang may-ari ay hindi pa po nakakausap. I was wondering bakit hindi pa po nakakausap. Sila po ba ay hindi nakikipag-coordinate sa local government regarding this issue? Kasi syempre we want to know kung ano po yung po pwede nilang maibigay din doon sa mga biktima nitong kanilang pagguho nito ng kanilang building. And of course, yung accountability, most importantly. Kahapon naman po, nagpadala sila ng kanilang representative, I believe mga kaibigan po yata ng owner, no? At ipinaabot po sa LGU na nasa out of the country po yata yung owner ng property, no? Yung site engineer was also here yesterday. Siya po yung nagbigay ng mga list ng mga personnel na mga construction workers, no? Kaya nagkaroon kami ng idea kung ano yung mga pangalan at kung mga ilan, no, yung mga inaasahan natin na natrap dun sa rubble. Pero other than that po, wala pa rin po, hindi pa rin namin nakakausap personally yung owner, pati po yung contractor ng nasabing proyekto. Okay, so kanina po nabanggit nyo din that there are 16 missing pa rin po doon sa pagguho nga nitong building na ito. Meron po bang lumalapit sa inyo na meron din pong sakasakali hinahanap po yung kanilang mga kaanak na maaaring nasa loob din po nitong gumuhong Out of building the 16. na out of the 16 na nasa listahan po ninyo? Tama po kayo, ma'am, no? Ito pong pang-apat na casualty ay hindi siya part, no, doon sa mga construction workers. Ito yung isa sa mga vendors na pinangangambahan na nating nadamay doon sa pagbuho nitong ginagawang gusali, no. So, meron pa hong ilang mga kaanak na naghihintay, no, na nagke-claim na baka kasama yung kanilang mga kaanak na nagtitinda rin doon sa ilalim ng structure. Paano po ba yung pagbagsak nitong building? Ano daw pong direksyon? Ang ito pong ginagawang gusali, ang pagpunat po nito ay parang pancake, no, papunta sa daan, paharap po. Oo. So, yung pong mga nasa daanan, yung mga nagtitinda sa may harap, yun po yung mga maaaring talagang maapektuhan dito sa pagguho. Meron din po bang ibang mga struktura na naapektuhan nitong pagguho? Kasi sabi nyo nga po, pancake yung niya pabagsak Opo. niya Kahit po na paharap yung orientation ng pagguho, meron pa rin part doon sa side na tinamaan, no? Isa itong parang maliit na hotel, parang apartel type, kung saan doon po yung nakuha nating first casualty yesterday. Isa po itong Malaysian national na nangungupahan po doon sa taas ng bandang taas ng hotel ng katabi nitong gumuhong structure. Siya po yung unang na-retrieve kahapon at siya yung casualty number 1 ng pangyayaring ito. Okay. Also, of course, ano po yung pahayag ng mga kamag-anak po ng mga naipit po dyan, natabunan ng building na yan? Yes po, we understand, no, yung kanilang hinaing, mga nararamdaman nila. Of course, naghihintay sila hoping na sana buhay pa yung kanilang mga kaanak. Kaya we in the local government are also doing our best, no? Pero may proseso po kasi ito, hindi naman basta-basta pupunta ka doon at talagang basta magtatanggal na lang ng debris, no? Meron pong mga experts, dumaan po sila sa training, dumaan po sa incident command system,
yan po ang ipinapatupad ngayon ng command post po, no. This is a multi-agency system na, no. At in sync po ang paggalaw dito. So ang panawagan lang po namin is kahit we understand them, pero sana po maintindihan din po ang mga kasama natin sa public service sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. But we understand nga po na meron po talagang kailangan procedure na gawin, dapat dahan-dahan, etc. Pero may nakikita po ba kayong, kumbaga parang ilang araw po ba dapat ma-clear itong area na to para po agad-agad po marespondihan kung sakasakali nga po yung ating mga kababayan na natrap po sa ilalim? Opo, the first priority po talaga is to look for survivors, no, and rescue them, no. After doon, pag na-exhaust na lahat at pag wala na tayong makitang pa lang tayo mag-proceed to the next na sa pag-retrieve at pag-clear po using our heavy equipment. All right, thank you for that. Jay Pelayo, Head of the Angeles City Information Office, for all the info you have given us.